Nag-ayos nga ako ng aking buhok ngayon dahil invite ako ng aking friend na sumama sa kanya. Birthday daw kasi ng amo ng kaibigan niya. 'Di ba bongga? Matagal na din akong niyaya no, pero hindi lang talaga ako pumupunta. Pero this time dahil wala naman tayong gagawin at na-bored tayo na magstay sa room. So sige na nga, pupunta tayo. At bilang ito nga ay aking daily routine na tuwing Sunday, lagi ako nagme-makeup. Of course, kailangan natin magpaganda. And bago ang lahat, kailangan muna namin magsimba. Hindi pwedeng gagala tapos walang simba-simba. Kailangan talaga nating unahin si Lord. At natatawa nga ako dito sa video ng kaibigan ko sa cellphone niya kasi yung buhok ko nagmukhang wig. At katatapos lang pala ng mass dito, 1:30. Kasi dito sa Catholic Church, dalawa lang kasi yung schedule, 9:30 tsaka 12:30. At yung routine naman namin dito, kami nagsisimba sa 12:30 para makapagpahinga pa kami ng mahaba. At dahil nga natapos na yung mass, nandito na kami at lalabas na kami ng church. At hindi pa ako dito nag-breakfast, sadyang coffee lang talaga yung ininom ko. Bala ko sana mag-breakfast dito sa karinderya sa likod ng simbahan. Pero sabi naman ng kaibigan ko, doon ka na mag-breakfast. Kasi birthday naman yung pupuntahan natin. Of course, napag-isip-isip din ng person, o sige na nga, doon na nga lang para hindi na gumastos. Grabe talaga, kapal ng mukha. O diba, sumasama sa birthdayhan para hindi makagastos at maraming foodies doon. Char, it's part of birthdayhan. At yung pupuntahan pala naming birthdayhan ay dito lang din malapit sa amin, nilalakad lang. At dahil nga close din ng kaibigan ko itong employer na ito, ay bumili siya ng cake. At ang tawag pala nila dito dahil matandang lalaki na ito is Lolo Boss. After few minutes of lakarin, finally nandito na nga kami sa bahay ng kaibigan niya. Na dahil merong maraming mga pagkain, nakikipagkaibigan na din ako. Char, kapal talaga ng mukha ng person. So ito pala si ate, ito yung personal assistant ng Lolo Boss na kaibigan ng kaibigan ko. At kami na pala yung huling kumain kasi yung mga friends nila maaga dumating at kumain na lahat. At wala na ngang nakapagpigil sa amin at kumain na kami ng napakasarap na mga pagkain nila dito. Pagdating namin dito sa bahay, nabigla talaga ang person. Napakaraming mga friends ni ate na mga katulong din nandito. O diba, sana all, meron palang ganito ka-cool na employer. So kung nakikita nyo doon sa dulo, yun yung mga kaibigan din ni ate na nandito din nagve-videoke. Tapos si ate kumuha na, nagbukas na ng wine. Grabe talaga ang mga person, oy, social, naka-wine man yarn. Only wine man pala dito sa kanila, ang dami nilang wine, no? So ang mga person talaga nagba-wine. At alam niyo ba, napakabait din ni ate. So meron ako mga na-meet dito ng mga friends din ni ate. Ito kasi si ate ang personal assistant ni Lolo Boss. At 10 years na siya dito kay Lolo Boss. So tuwing day off niya is hindi na siya lumalabas kasi nandito na naman lahat. Tapos ang tagal niya na dito sa Hong Kong. At dahil nga nagkakantahan na, so ayan, nagkakasayawan na ang mga person. At meron pala kayo nakita dyang foreigner, boyfriend niya ng isa ding kaibigan nila. So imagine niyo yun, lahat yung mga nakikita niyo dyan, mga katulong din yan dito sa Hong Kong. Tapos bahay ito ng amo. Imagine, meron palang mga among ganito. Napaka-cool talaga. At kung magtanong kayo kung may anak ba itong si Lolo Boss, meron po siyang mga anak at may mga asawa na din. Tsaka yung asawa niya, wala na din. So, sumakabilang buhay na. At alam nyo ba, nakakahiya talaga kasi nga si ate yung nag-invite sa amin, yung personal assistant ni Lolo Boss. Siya pa talaga yung mga nagsiserve ng mga pagkain, naghuhugas ng mga basong wine na ipinag-inuman namin. At grabe naman talaga, oy, ako nahihiya talaga ako personally. Kasi nga silang lahat is hindi ko naman kakilala, isa lang yung kakilala ko, yung naka-pink na friend ko. So, the rest is first time ko talaga silang ma-meet and nakikipag-friendship din ako. Well, mga mabait naman sila, magaling naman tayo makikipag ano yan, tawag doon, nakikisama. And alam nyo man, kung nag-isip kayo, nag-video-video ako, Diyos ko, lahat ng mga ano dito, yung mga katulong din dito nakasama ko, mga nag-video-video din. So, nasanay na din yung mga lolo, yung mga Chinese na friends ni Lolo. So, yun pala yung si Lolo, sabi si Lolo Boss, yun yung amo, birthday niya kasi today. And nagsabi siya sa kanyang personal assistant na dalhin mo yung mga friends mo at mag-celebrate kayo dito sa bahay. Tapos habang nagkagulungan, nakita ko itong pusa nila na Tiger ang pangalan. Napakataba at napaka-cute. Ito daw yung kasama ni Lolo Boss matulog. O diba? Napaka-cute talaga ng pusang ito at napakataba at ang mahal daw ng pagkain dito. Rich kid tong pusang to. Enjoy na enjoy nga kami dito dahil nagkakantahan nga at yung mga kinakanta talaga pang disco. At habang ang may kumakanta, of course, pasayaw-sayaw ang mga person at pahawak-hawak ng wine glass. O diba, meron kayong gantong amo. Napaka-cool talaga yung amo nandito din. Nagsabi pa talaga ang amo na magluto ako ng soup para sa inyo. Pinagserbihan pa yung mga katulong na nandito.
Pero kami nag-i-enjoy lang talaga. At sabi naman ng personal assistant niya na mas gusto niya talaga na maraming tao dito sa bahay. Kaya naman tuwing mga okasyon, ini-invite niya yung mga friends ng personal assistant niya. Kasi si Lolo Boss pala is mahilig kumanta. Meron siyang banda. Pero ngayon na matanda na, kumakanta na lang siya sa bahay nila. At kaya naman tuwang-tuwa siya na yung mga friends ni ate nandito. Alam nyo naman ang Filipino, talagang hindi nagpapahuli sa kantahan. At ito na nga yung piniprepare ni Lolo na soup. Tsaka yung mga pagkain, sabi ni Lolo ako nagluto ng pansit. Tsaka nagka-cut kami dito ng cake. Pagkatapos nga, finally, napagod na din yung mga iba. Kami na yung kakanta. 'Di ba? May mga pa-cheers pa talaga ang person. Video here, video there. Kasi naman, simula pa umaga nung pagdating nila, kanta na sila ng kanta. Akala nga namin hindi sila mapapagod. Pero finally, nakakakanta din kami. Itong bahay nila, grabe dito, only wine. Hindi ko alam kung saan to kinukuha ng wine. Pero grabe, refill lang ng refill. Hindi na uubos yung mga wine nila. At yung mga kasama pala namin dito is may mga edad na sila. At feeling ko, ako lang yung bata sa kanila, char. But honestly naman, yes, ako lang yung pinakabata. Ganito kakapal ng mukha, no? Basta pagkain na pinag-uusapan talaga. At ito na nga yung video namin ng kaibigan ko. Kami na yung nakahawak ng microphone. Siyempre, lahat ng mga paborito namin, kinanta namin. Pero iba na mga atake yung aming pagkanta. O yung mga kinanta namin, yun yung mga masasakit na damdamin. Yung feeling na yung kumakanta ka na meron kang hinuhugutan ba? Samantalang yung mga kasama namin yung kinanta, mga pang disco. Siyempre yung Lolo Boss din nakikipag-usap sa mga friends niya. Meron din pala ditong mga friends na Chinese. What I mean is mga friends ni Lolo na Chinese ba? Sa isip-isip ko na lang talaga ano kayang iniisip ng mga friends ni Lolo na Chinese. Napakaraming katulong dito. Pero wala silang magawa. Bahay yun ni Lolo Boss. Kaya nandito yung mga persons. Ito yung kaibigan ko. Grabing hugot nito sa buhay. Yung mga kanta niya. Grabe. May pinaguhugutan at ang sakit sa damdamin. Labarn yarn. At dahil nga na-overwhelm kami sa wine, walang katapusang cheers yung aming ginagawa. Cheers to the left and cheers to the right. Aanhin man natin, nagpipiling man talaga ang mga person, hayaan nyo na ngayon lang to. Diba, bihira lang mga madam nagaganto ang mga person. Grabe, tawang-tawa kami. Kasi alam nyo yung feeling na nagpipiling kami. 'Di ba? Para mapakita lang sa inyo na ang sarap ng buhay. Char. At ito nga si ate nakikipag-cheers na din. Ang bait din ni ate at dito sa bahay nila dalawa silang katulong. Si ate personal assistant at merong isang tagalinis ng bahay. O ito, another cheers na naman. Pang ilang cheers na ba? Hindi na talaga mabilang sa dami ng cheers. Sana all. Napag-isip-isip ko tuloy na ang tagal ko nang niyaya ng kaibigan ko na magpunta dito pero hindi talaga ako pumupunta-punta. Oy, pero ngayon, gang kung nakapanood ka man ito, kung alam mo sa sunod, sasama na talaga ako pag nagyaya ka. Relax lang ang person. Oy, akala mo ang sarap ng buhay dito sa Hong Kong pero okay lang yan. Sunday lang in town maka-feel ng masaya. Kay everyday, very busy man in town mga person dito sa Hong Kong. At medyo gumabi na nga at busy na sila sa paghahanda ng pagkain. At ito na nga si ate, naghanda na ng pagkain dito sa labas dahil kakain na ang mga person. Para kami nagsushooting dito, ready si ate sa kanyang pa-lightning. O diba nakita niyo yung setup ni ate, meron pa yung mga soup at iba't ibang klase. Tapos sa kabilang table pala, yun yung mga amo tsaka mga friends ni Lolo Boss. At sa totoo lang talaga nakakahiya kasi itong mga kasama din mga friends dito, nagkanya-kanyang video talaga tapos nagla-live. Ako naman kukuha lang ako ng mga maliliit na video para maipa-share ba, mai-share ako sa aking pagkachismosa. At nagtanong talaga ako sa kanila, okay lang ba sa kanila na merong mga videong ganto? At sabi naman ni ate, wala yan, nasasanay na sila. Kasi alam niyo naman yung mga Chinese hindi mahilig sa picture-picture, yung Pinoy lang naman yung mahilig sa picture. At pagkatapos nga nagsiuwian na yung mga friends ni ate dahil yung mga kanilang mga curfew is maaga, 7:30, 8:30 at kami na lang yung natira. Kaya umakyat kami dito sa room ni ate para magchichikahan. Ang ganda din ang room ni ate, meron siyang sofa, merong TV, merong massage chair, meron ding AC. Ay, sana all na lang talaga no, pero hindi tayo dyan dahil hindi din tayo nagpapahuli, maganda din yung room natin. So gabi na talaga to nang amin nagchichikahan, mga 10 something na to. Kaya sinabi ko na sa kaibigan ko, gang uwi na tayo. Baka magtaka yung amo ko, first time na hindi ako nauwi ng maaga. Wala naman akong curfew sa bahay pero ayoko lang na mag-isip sila ng hindi maganda. At mga 11:10 ata nandito na ako sa bahay. Pagpasok ko sa room, sabi ko grabe ang sarap ng feeling pagpasok mo sa room. Ang ganda ng room mo, napakaaliwalas ng room mo. So ito na ang person, hindi pa nakahubad ng bag pero nagbi-video na.
Salamat Lord kasi alam nyo ba sa galing ka sa gala nakaano talaga nakakapagod, and ito na nga kinilose ko na yung aking sliding door. So feeling ko pumasok dito yung amo ko at binuksan yung aking sliding door. Napakainit kasi sa room ko kasi napaka full glass to. Kaya feeling ko binuksan yung aking door para lumabas yung init. Yun lang.